Magandang umaga po, Congressman Joel. Ay, magandang umaga, DJ and Manong Ted at sa Opo. lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, Congressman, nabalitaan po namin na ito pong hearing ninyo today ng Good Government Committee ay huling hearing na lang at wala na kayong inimbitahang pang mga resource persons? Yung hearing po ngayon ay year-end update po sa ating mga kababayan. Pero unfortunately, hindi ito yung magiging huling hearing dahil may mga kasama po tayo na umapila dahil may mga iba pa po silang issue na nais na linawin. Okay, so hindi po accurate ang laman ngayon ng mga pahayagan at ilang pong mga nagbabalita na last hearing na ngayon ng Good Government Committee dito po sa usapin po ng confidential fund ni VP Sara. Insofar as the confidential fund is concerned, baka ito po yung magiging last. Pero kasi kung maaalala po ninyo, ito po nag-emanate po to sa isang privilege speech at saka sa isang manifestation ni Congresswoman Luistro patungkol sa iba't ibang issue. Yung confidential fund is just one of the issues na more on ito yung mga na-highlight. Pero kasama pa rin po dito yung iba pang mga issue, kagaya yung mga hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units, and so forth and so on. So yung mga kasama po natin, gusto po nilang talakayin pa or pag-uusapan pa kung yun ay gusto pa nilang itakel. Okay, so today, meron ho bang Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco po na inimbitahan? Insofar as yung dalawa po is concerned, dahil yung AFP po ay nagsalita na, I think meron po silang internal investigation na ginagawa patungkol po dito sa dalawang security officer ng ating Vice President. So, ang suggestion po ng mga kasama po natin, mas maganda ibigay na ito sa pamahalaan ng AFP. Dahil sa kanila pong paniniwala, mas matutugunan po nito yung concern po or yung issue po pagdating po dito. Opo, pero Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda, ang inginunguso itong mga taong ito eh. Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Sa kanila pong tingin ay baka ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP tingin nila mas dito mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang. With all due respect, Attorney, Congressman Joel, opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala naman sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera, di ba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao. Ba't ho biglang ngayon, biglang ipaubaya sa militar itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel sa issue kung ba't ba ganon ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update sa ating mga kababayan. And hopefully mamaya marami po tayong mga update kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin.
So dito po ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin nilang mga recommendation na naging violation. At pag kulang pa, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na masundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw. Parang Congressman Joel, wrap up ng year-ender kumbaga ng inyong investigasyon, pero wala pa rin pong linaw kung pahaharapin ninyo itong dalawang security officers na ito para magpaliwanag kung bakit nga ang liquidation ay may mga Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin at ilang pa mga pangalan at libo-libo itong mga liquidation papers na kanilang sinumite na may duda nga po kayo, no? Ano po yun? Parang hindi ho namin talaga maarok yung sinasabi po ninyo na wrap up, tapos hindi pa tapos. Parang sa amin po, ulitin ko lang, parang may something. Alam niyo ho yun? Parang meron kaming pakiramdam na parang there's really something missing, Congressman. Manong Ted, actually nakuha na rin po namin kasi pati yung request namin sa PSA, yung 677. Yung 677 na pangalan. At nakuha ko na po kahapon na i-report na po sa akin ng COMSEC. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. So out of 677, nasa more than 400 po dito ay non-existent. At more than 200 po dito ay yung mga tinatawag po natin halos doble-doble. Yung pangalan. So hindi po nila kaya ito po ay magiging kaparti po ng pag-uusapan namin sa susunod. Okay. Pero ang suma total po, nakita na rin po namin at meron po kaming conclusion na ito po ay talagang mga bogus. Opo. Yung nga po. So yun po. Ngayon, ang nakita rin po namin, ang isa pong maliwanag, ito pong AFP pong dalawa, ay talagang wala naman silang ang tawag dito. Parang wala naman sila talagang authority para sila talaga ay mag-conduct mag-disburse ng ganitong kalaking pondo. So, marami po sa mga kasama namin ang nagdududa na ito po ay hindi naman talaga rin aamin sa amin. Most likely, sila ang magiging fall guys. Okay, so kung nagdududa ang So mga parang mas gusto po namin na sila ay maimbestigahan ng tamang ahensya na talagang may authority sa kanila. Pero Congressman Joel, kaninyo, no, ang pakiramdam at kaalaman ng inyong mga miyembro, ito'y fall guy at ito ay yung klaro po na wala naman silang poder para mag-disburse nitong ganitong kalaking pera ng gobyerno. But why don't you make it, di ba, kung sila hindi naman magsasabi ng totoo, ba't niyo po hindi isa publiko yan? Para mapakinggan ng publiko, mapanood namin sila. Dahil in fairness sa dalawa po kasi, in fairness po Congressman sa dalawang ito, napakinggan natin sila Acosta napakinggan po natin itong sila Fajardo in open public hearing. Pero itong dalawang ito ngayon, itatago po ng militar yan, hindi ho open to the public yan Di ho ba? Parang yung parang nawala po yung essence ng Good Government Committee at saka yung public accountability and for the public to know ito ho magiging sagot ng dalawang ito in open public hearing, Congressman. Ginamit na po kasi sila sa sa impeachment Meron pong nag-file ng dalawa sa impeachment. So ito po kasi usapin na to ay babagsak na sa Department of Justice, sa Committee on Justice. So may kaugnayan sa impeachment ito. Opo, dahil ito po ay binagsak na po to, may dalawa na pong may dalawang complaint na po dito po sa impeachment at ang bagsak po kasi nito ay sa Committee on Justice. At dito sa Committee on Justice, magkakaroon po dyan ng hearing.
At dito po titignan, dahil ang ginamit po dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito rin po ang paglilitis namin. Dito po sa, yung mga na ilabas po natin dito sa ating committee. At dito po, bibigyan sila lahat ng opportunity para sumagot at magkakaroon po sila ng hearing. Opo. Kaya mas minabuti po namin na ito po yung tamang tamang committee para dito ay buksan lahat yan dahil mabigyan sila ng opportunity na sumagot. So at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung doon. Yun po yung conclusion doon. Okay, sige. So impeachment ni VP Sara, Congressman Joel. Pero hindi ho ba totally separate yung Committee on Justice hearing? Hindi pa nga ho tayo sigurado kung magpapatawag ba sila ng hearing kasi hindi pa nga nare-refer sa komite. Wala pa nga po sa wala pa nga pong referral from the House Speaker sa Committee on Rules. So hindi ho ba that's entirely a different matter kasi Committee on Good Government, kayo po, maaari kayong magpatuloy lang on your own at kung gagamitin pa rin yan sa impeachment, hindi ho naman labag yun sa panuntunan po ninyo. As a matter of fact, makakatulong kayo sa bayan sa paglalahad po ng katotohanan sa isyong ito, di ho ba? That's an entirely separate committee and separate distinct function of different committees, Congressman. Pero yun po kasi ang napagdesisyonan ng mga miyembro at although naiintindihan ko naman po yung inyong concern at yung inyo pong sinasabi, pero yun po kasi yung napagdesisyonan ng mga kasama po natin dito po sa committee. Anyway, ito po ay hindi pa naman po kagaya po ng sinabi ko, ito po ay year-end wrap-up lamang po. Kumbaga isa-summarize lamang po muna namin yung mga nangyari po nitong 7 hearing at and at the same time ibibigay din po namin kung ano po yung mga nakita namin na naging violation. Opo. So, may kaugnayan kaya ito sa public statement ng Presidente na wag na ho kayong ang Kamara po ay wag nang pumasok pa sa issue po ng impeachment ng Vice Presidente, kaya tila ho, ngayon po sa amin po ditong social media pages, sinasabi ng iba, ang reaksyon ay parang lumalambot kayo, Congressman, sa isyong ito? Wala naman pong kinalaman to. In fact, hindi naman po namin natalakay po to. Kaya lang, yun nga lang po yung sinasabi nilang concern nila dahil kung ito po ibubuksan na sa Committee on Justice, so ito rin yung mga gagamitin na argumento dito po sa isinampa po labang kay VP Sara. Opo. Ito po sabi nga dito ng iba na kung ang bala nito pong particularly itong second complaint, impeachment complaint labang kay VP Sara ay ang committee hearings ninyo, ito po'y dagdag na bala nga sana sa kanila para palakasin po ang kanilang kaso at hindi na ho tatagal masyado sa hearing ng Committee on Justice. Kumbaga ayaw nyo na ho magdagdag pa ng bala. Hindi naman po. Mamaya po makikita po ninyo kung kung malambot po ang committee, mamaya naman po mapapanood po ninyo kung ano po yung magiging summarize po namin mamaya. Ayun, okay. Sige po. So, Congressman Joe, kayo ho ba'y miyembro din po ng Committee on Justice, Congressman? Hindi po Hindi po ako miyembro ng Committee on Justice. Opo. Sige po. Sige. So, maliban na lang kung may tanong ka siya. Congressman, maiba lang po ako. Ngayon po kasi, meron pong artikulo dito po sa Daily Tribune at meron silang inilathala dito na sulat ng mga rank and file employees sa Bureau of Customs, no? May mga aligasyon dito ng umano ay pangungutong sa kanila ng ilang opisyal ng customs sa usapin po lamang ng pag-file ng leave of absence, mga travel sa abroad, etc. Pati ho daw yung mga posisyon kapag may mga promotion. Dito po nakalagay, copy furnish po ang House of Representatives. Nakakuha na ho ba kayo ng kopya ho nitong sulat na ito? Kasi po ang inyong komite, I think, ang appropriate po dito na komite? Wala pa po akong nakukuha. So baka i-refer po sa akin yan. Okay, sige po. Kapag ho ba ganito, Congressman, na may gantong mga artikulo o kaya po liham, kahit na po walang magreklamo sa inyo, moto proprio, can you act on this particular issue?
pwede po natin aktuhan. Baka po pwede po maibigay po ninyo sa akin personal. Para Ito ho, no? malaman po, Opo. para makita ko po yan. Opo, para po ma-forward po ng aming staff itong artikulong ito at saka yung attachment na sinasabi daw pong liham ng mga rank and file employees po ng Bureau of Customs sa Congressman Joel. Opo. 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 Sige, so anong oras po ang inyong hearing po, Congressman? Mga 10 o'clock po. Ngayong 10:30 po. Okay, sige po. Abangan po namin, Congressman, and we say thank you po sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming pong programa para po marinig po ang inyo pong panig at ang inyo pong mga binabalak ngayon sa inyong komite. Salamat po, Congressman. Maraming salamat din po, Manong Ted. Opo, thank you at mabuhay.